Dedication and thanksgiving namin sa panibagong biyaya na ipinagkaloob sa ating kapatiran, si Deacon RC and si Sister Jade. No, kayo po ay kasama sa amin pong celebration as we give thanks to the Lord sa lahat po ng mga blessing na pagpapala, blessing na pinaparating yan, pinaparanas sa buhay, pamilya nila Deacon RC. At ngayon po, bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko yung bawat isa na tumayo at samahan po kami sa panalangin. Tinatawagan ko po si Brother Roman para sa ating opening prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na kami ay sama-sama, Lord, na ilinako mo dito sa aming sambahan upang kami, Lord God, ay sama-sama din, Panginoon, na maka-witness, Panginoon, ng dedication ng anak ng aming kapatid na si Deacon RC at si Sister Jade, Panginoon, ng kanilang anak na si Baby Third, Lord. At sa araw na ito, samahan mo kami, Panginoon, at sa simula hanggang sa pagtatapos ng aming pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Diyos. Amen. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di napahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ngayon po ay narito tayo upang ipagpasalamat yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na si Deacon RC at Sister Jade, sa buhay ng kanila pong pangalawang anak na si Third. At ngayon po ay nagse-celebrate kasama ng kanilang pamilya ang buong iglesia ng CBCC sa katapatan ng Diyos sa buhay nila at sa iglesia ng CBCC. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng exhortation mula sa elder o pastor ng Reformed Life Community Church na si Pastor Rolly Ibamit. Tinatawagan ko na po si Pastor. Sabi po ni Deacon Wesley, exhortation. Pag exhortation po, mahaba ho kung mag-exhort. Sa mga kamag-anak po ni Deacon RC tsaka ni Jade, ay naway hindi po ito yung huling inyong pagparito sa partitipong ito. Naway masundan pa ng mga maraming araw at pagkakataon. Kaminsan iniisip natin, kino-compare natin yung ating iglesia sa ibang mga malalaking iglesia. Nagkakaroon tayo ng conclusion na hindi yata ito church. Hindi po natin may aalis yun sa mga
hindi nakakarinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang katotohanan tungkol sa church o tinawag na iglesia sa Tagalog, sa mga kaibigan at kamag-anak, hindi po ito reliyon o isang sekta na nakarehistro sa Security Exchange Commission para matawag na isang church. Although legally kailangan yun, pero hindi yun ang basihan. Hindi yung mga dokumento na pinapakita na ito'y rehistrado sa Security Exchange Commission. At gusto ko rin sabihin na ang church ay hindi po isang physical building na kino-compare natin doon sa mga malalaking gusali o building. So welcome po, pasok po kayo. Yan. Kasi siyempre, may dating yung mga big structure lalo na pag katedral. So, hindi po, wala ho tayo ngayon sa isang malaking simbahan na pwede natin sabihin, oh, church nga ito. Hindi po yun ang basihan. Hindi rin yung mga kinaugalian natin na ritual o base sa ating kultura na sumisigla yung kaugaliang kapag may mga piyesta o parada, selebrasyon, katulad ng nakikita natin, mahalaga kasi sa kanila yon upang mapanatili nila yung diwa ng isang pagiging church. Naunuhan niyo po? Pero sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa salita ng Diyos, yung ating otoridad, ang makikita natin na katotohanan sa paglalarawan tulad ng isang church ay bilang spiritual na katawan. Si Kristo ang ulo at ang church, the people na ginather ng Panginoon, ang tinatawag na katawan, the body of Christ. So, it's not the physical building. At inilalarawan din ang church na spiritual na kawan o kawan ng mga tupa. Si Jesus ang mabuting pastol at ang mga tupa ang kanyang kawan. So it's not the physical building, the believers, the people na ginather ng Panginoon. Ang church ay inilalarawan din bilang templong spiritual ng banal na Espiritu. So wala doon ni isa na tumutukoy ang isang church sa malaking building. At ang church din ay tinatawag na spiritual na pamilya, sambahayan ng Diyos at bukirin ng Panginoon. At alam niyo ba ang isang maganda doon? Ang church ay inilarawan din bilang babaeng kakasal at ang kanyang mapangasawa ay ang Panginoong Jesucristo. So ang church, mga kapatid, ay yung tao na tinipon ng Panginoon, yung mga makasalanan tinawag sa pagsisisi sa pananampalataya sa Panginoon, ibinukod niya. At ngayon, kayo ay nakabuhod at nagtitipon sa lugar na ito na isang katawan. Tinawag ng Panginoong Diyos mula sa alipin ng kasalanan, ng kadiliman, sa kanilang kalagayang patay sa Espiritu at inilipat sa kanyang paghahari. Sa mga tuwid, kung saan nagtitipon ang sinumang mga mananampalatayang nagkasundo bilang isang iglesia, kung saan naroroon ang mga tinatawag na church, ang church ay isang buhay na katawan na kumikilos katulad nito, ang katawan ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, dahil ang katotohanan na nabanggit, wala man tayo sa isang pisikal na malaking simbahan o katedral, ang presensya ng Diyos
ay hindi nalilimitahan sa mga nagtitipon katulad natin. Tayo ay nagtitipon ngayon sa pangalan ng anak, nananalangin sa Ama sa pamamagitan ng anak. Tayo higit sa 2 o 3 na kilalanin bilang isang tinipon. So mga kapatid, ang lugar na ito ay nagiging isang banal na lugar, hindi dahil may cross dyan o may mga ribulto o may mga palamuting tingin nila ay sagrado, ay nagtitipon tayo sa lugar na ito ngayon, nagtitipon na kanyang iglesia. At ang kanyang pangako ng kanyang presensya ay nasa ating kaligitnaan. So tayo nagtitipon ngayon dahil sa isang layunin. Hindi natin layunin na bautismohan o binyagan ang isang bata o ang isang sanggol. Hindi po yun ang ating layunin ngayon. Sapagkat hindi naman inuutos ng salita ng Diyos na binyagan ng bata. Ano man ang kinamulatan na paniniwala patungkol sa pagbibinyag ng bata o sanggol, hindi yan mula sa Diyos o sa tinuturo ng Scriptures. Hindi natin layunin na gawing Kristiyano o tawaging Kristiyano ang isang bata sa pamamagitan ng ritual o seremonya. Minsan sinasabi nila pagkatapos ng binyag, sasabihin nila, ngayon di kay Kristiyano na. Yun po ay isang paglilinglang ng mga maling katuruan. Hindi tayo ang gumagawa ng pagkilos para ang isang tao, ang isang sanggol ay tawaging Kristiyano. Kundi ito'y ayon sa kilos ng mahiwagang kilos ng Diyos. At hindi rin namin layunin na mag-introduce ng bagong relihiyon o sumapi man kayo, kundi ang Diyos ang nagdadagdag ng mga naliligtas sa kanyang iglesia. So walang makakalapit sa anak kundi sa pamagitan ng Ama. So ang Panginoon ang kumikilos. Subalit sa oras na ito, mahalagang makita natin ang kaloob ng Diyos at ang paghahari ng Panginoon sa Kristo. So ang layunin natin ay una, gusto kong sabihin na ipagpasalamat natin sa Diyos ang kaloob ng Diyos. Kung tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa maraming mga iba't ibang kaloob, material o pinansyal, hindi ba ang isang bata o isang sanggol na idinagdag sa pamilya ng Dungka ay ipagpasalamat lalo sa Panginoon. Kasi ang pagdating na isang sanggol sa isang pamilya ay nagbibigay ng hindi mapantayang kaaliwan at kaligayahan sa mag-asawa. Siguro wala naman magdi-disagree niyan. Yan ay kaloob ng Diyos. At kung tayo tumatanggap ng mga material at pinansyal na bagay, nagpapasaya rin sa iyo, pansamantala. Pagbago, pag naluluma, nalulungkot ka na. So, gasino pa kaya ang isang bata o isang sanggol? So, ipagdiwang ang iginawad na biyayang ito sa mag-asawang Deacon RC at J. Dungka at makigalak sa kanila. Yung mga ninong at ninang, tutusin naman, wala namang ninong at ninang talagang inuutos, pero ito'y tanda rin ng pakikigalak ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak bilang tinatawag na ninong at ninang. Ang sabi ay pangalawang magulang. At ipagpasalamat sa Diyos ang buhay ni Arsenio Luis III Dungka. Meron palang the second, ano?
So sabi ng Psalms 127 verse 3, "Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb, a reward." Sa ESV version. Sa Tagalog version, ganito. Narito, ibig sabihin, kinokol yung atensyon, no? Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. So maganda yung mga binanggit. Pamana, bunga, reward ng Panginoon. So, gusto ko rin sabihin na ang layunin din natin ngayon, hindi lamang basta ipagpasalamat ang blessing na ito, ang buhay ni The Third, upang ihatid din ngayong umaga, mga kapatid, yung mahalagang mensahe na dapat nating marinig. Mula sa banal na kasulatan, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nagpala sa mga maliliit na bata. At ano ang mensaheng nakapaloob dito? Na dapat marinig ng sinuman. Kaya kung naririto ka at bago ka lang sa pagtitipon na ito, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi nagkataon na ikaw ay naririto o bukod sa ikaw ay espesyal na kaibigan o kamag-anak ng mag-asawang dungka. Kasamahan sa trabaho o kaibigan, naway maging espesyal din sa iyo ang salita ng Diyos. Na magdadala at magtuturo sa iyo sa tunay na pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, sa paglapit sa Kanyang trono, at manatid at manalig sa ginawang pagtubos ng anak, na kung saan ang poot ng ama ay nasa makasalanan tulad natin, tulad mo. So gusto kong sabihin din na ang Panginoong Hesus ay nagturo ng mahalagang katuruan tungkol sa pagdadala ng bata at pagbabasbas at ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa aklat ng Marcos 10, 13, 16, pakinggan niyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi: "At dinadala ng mga tao sa Kanya ang maliit na bata, upang sila'y Kanyang hipuin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, naggalit siya at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng langit." Tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi makapapasok doon. At kinalong niya sila, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan. Mga kapatid, hindi lang po sa aklat ng Marcos, Ebanghelyo ayon kay Marcos, nasulat ang mga katagang ito, kundi sa dalawang aklat pa rin ng Ebanghelyo. At gusto ko rin basahin natin at marinig nyo pa ulit-ulit ang mga katotohanan na nakapaloob dito. Gusto kong basahin sa Mateo 11, 13, 15. Ganito ang sabi. Yung una po, Marcos 10, 13, 16. Ngayon naman ay Mateo 19, 13 to 15. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos ay dinala sa kanya ang maliliit na bata at ipatong niya ang mga kamay
ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinalangin, ngunit sinaway ng mga alagad ang mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, kanina maganda no? Nagalit siya. Ngayon naman, sinabi ni Jesus, hayaan ninyo ang maliliit na bata, ay huwag niyo silang pagbawalang lumapit sa akin sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis. The same account, Luke 18:15-17. Noon ay dinadala sa kanya maging ang mga sanggol upang kanyang hawakan sila. Subalit nang makita ito ng mga alagad, sila'y sinaway nila. So ang sumaway pa yung mga alagad. Subalit pinalapit sila ni Jesus na sinasabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata at huwag ninyo silang hadlangan. Sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi makapapasok doon. So, ang mahalagang mensahe ngayon, mga kapatid, na ipinapangaral sa tagpo ng pagbabasbas sa maliit na bata o sanggol ay patungkol sa paghahari ng Diyos. So, ang bata ay nagpapakita sa atin ng isang napakahalagang mensahe. Ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ang hamon ngayon, ikaw ba'y pinaghaharian ng Diyos? Sa araw-araw na pamumuhay mo, simula noon hanggang ngayon, masasabi mo bang ang Diyos ay naghahari sa iyo? So, ang pangunahing mensahe na dapat nating marinig tungkol sa kaharian ng Diyos at ang paghahari ng Diyos. Ikaw ba'y nasa pabor ng paghahari ng Diyos o nasa kahatulan ng puot ng Diyos? Buksan ang ating mga pag-iisip at makinig. Ano makikita natin sa tagpo? May nagdala ng maliit na bata o maliliit na bata. Sa aklat ng Lucas, ang binanggit ay mga sanggol. So ngayon, merong sanggol o bata na dadalhin natin bilang pasasalamat natin sa Panginoon. Hindi ba't maganda rin na makita natin ang ating mga sarili kung tayo ba'y nasa Panginoon? O dinadala ka ba ng Ama para makilala mo ang anak? O naliligaw ka? So, sino ang nagdala? Ayon sa ating nabasa. At ano ang kanilang intensyon doon sa mga nagdala? Si Deacon RC at ang kanyang may bahay, dinadala nila o nais nilang dalhin ang kanilang anak sa Panginoon para basbasan. Ang intensyon na mababasa natin dito, ang sabi, upang hipuin ni Jesus ang mga bata. Yun na makita natin. Upang kalungin ni Jesus ang mga bata. Upang ipatong niya ang kanyang kamay. Upang kanyang ipanalangin. At upang basbasan ni Jesus sila. Yun yung mga katagang narinig natin. Hipuin, kalungin, ipatong, ipanalangin, at basbasan. Kaya yung mga talatang nabasa natin kanina, ang ating mapagbubulay-bulay dito, sa makatwid, ang nagdala marahil ay una ang mga magulang o kamag-anak na dinala nila ang sanggol o ang bata sa Panginoon. Nagpapakita ito na tungkulin pala natin na mga magulang na tayo mismo ang magdala
ng ating mga anak sa Diyos. Nagsisimula sa loob ng tahanan. Hindi ibang tao. Kayo mismo. At tayo din dapat mismo ang magturo, tinuturo natin kung sino ang Diyos at ano ang tunay na Diyos. Nakakalungkot kung wala kang pagkakilala sa tunay na Diyos at ano ang tunay na Diyos. Paano mo sila tuturuan? Paano mo sila dadalhin? Mabigat yun, di ba? Para kang bulag na nag-aakay sa isang bulag. So, nabasa natin na ang marahil ang mga magulang ang nagdala at kailangan magturo ng tamang pananampalataya sa kanilang mga anak. Hindi yung dito ako nagising dito ako namulat, dito na rin ako mamamatay. Mabigat yun. Sapagkat ang nakasalalay doon ay iyong buhay, ang iyong kaluluwa. Napakasakit at mabigat, mapait. Ang walang Diyos, walang kinikilalang tunay na Diyos. So, paano pa ang pagdadala at pagtuturo sa kanila? Ang sabi ng banal na kasulatan, nabasa natin kanina, sila'y ibinigay sa atin bilang pamana. Totoo naman yun, Diba? So sabi ng Kawikaan 22:6, sanayin mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, hindi niya ito tatalikuran. Anong sabi ng Kawikaan? Sanayin, itrain, ihanda. Yung anak mo, yung bata, yung sanggol, saan? Sa dapat niyang lakaran. Hindi ibang tao ang magtuturo. At kapag tumanda na, hindi niya ito tatalikuran. So ang tanong, kailan sasanayin? Habang bata. Hindi pag malaki na. Di ba? O matanda na. Kapag ang isang bata ay dumating sa sapat na gulang, siya gagawa sa kanyang sarili ng pagpapasya. Anong basihan ng kanyang magiging pagpapasya kung wala siyang pagkakilala sa tunay na Diyos? So mabubuhay na lang siya sa sarili niyang at anuman ang gustuhin niya. Subalit at tatandaan natin at lahat ay mananagot sa Diyos sa kanyang gawi. So ang pagsasanay, ang ginagawang pagsasanay ng mga magulang ang magiging kanyang gabay at patnubay sa paglalakbay sa buhay na ito. Sabi nila, iba na kasi mga bata ngayon Alam niyo na ibig sabihin nun, di ba? Kasi sabi naman ng iba, iba na rin naman kasi mga magulang ngayon. So anong inaasahan na mangyayari sa matyagang pagsasanay na ito? Hindi niya ito tatalikuran. So pagpapatibay ng kanyang pagkatao. So magiging masigla, masaya ang sambahayan. So nangyari ba yung intensyon ng mga magulang na magdala ng kanilang anak kay Jesus? Hindi naging smooth, di ba? Ang intention nila, dalhin nila ito. Hindi naging madali. Sapagkat yung mga alagad mismo na hindi nakakaunawa ng paghahari ng Diyos, sila pa mismo yung pumipigil. Sila pa nga yung sumasaway. Sinaway nila. No. Siguro honest naman yung pagsaway nila. Pero kakulangan ng kaalaman sa katotohanan.
So, pag tinignan natin yung kwento, kung sino pa yung dapat maging katulong para maging magaan ang pagbabasbas ng mga bata upang dalhin kay Jesus, sila pa yung sumasaway. Kakulangan ng kanilang pagkaunawa sa katotohanan. Gayun din sa ating panahon, kuminsan, mga kapatid, ang mga magulang pa ang sumasaway sa mga bata upang dalhin sa Panginoon. O kaya ay kulang sa panahon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang mga bata, lumalaki sila, ang hawak nilang, ang kaibigan nila. Nung araw, nung panahon namin, kami mga may edad, ang gusto namin lagi TV. Tama ba? Wala kaming TV noon, makikinood sa kapitbahay. Di ba? Kaya yung TV nakakasira ng pag-aaral. Parang ganun yung mga usapan ng araw. Ngayon, madali na. May cellphone lang o may tablet na. Yun na ngayon na nagtuturo sa mga bata. Kalungkot yun. At ang masamang resulta pa, hindi na nakikinig sa magulang. Hindi mo naman mapalo. Di ba? Pero kailangan paluin. Pero pag lumalaki na ang bata, hindi na nakukuha sa palo talaga. Sabi ng tatay ko noon, pag hindi ka makikinig sa akin, isisilid kita sa sako. Naranasan niyo bang isilid sa sako? Pag sinabi ng tatay ko, ginagawa niya. Ngayon, wala nang takot ang mga bata. Ang laki ng ating dapat habulin ng mga magulang. Kasi ang bilis ng panahon, ang bilis ng impluwensya ng kapaligiran, lalo ng media. Dati TV lang, pag pinatay na, tapos na. Ngayon, ang bilis. Tapos ang mga magulang, busy sa lahat. Dati, noon, si tatay lang may trabaho, si nanay pwede sa bahay. Ngayon, both nanay and tatay nagtatrabaho. Ang haba, ang laki ng gap na dapat habulin ng mga magulang sa pagbibigay ng panahon at pagtuturo sa mga anak ng katotohanan. Nauhuli tayo. Huling-huli. At hindi yan dapat makita sa iglesia, lalo na sa Kristiyanong pamilya. Kaya nga kung ihahandog mo ang iyong anak sa Panginoon, ang haba ng ating hahabulin. Kasi nagtatalaga ka ng buhay na tungkulin na hindi mo ito mapapabayaan at hindi maging mahaba yung agwat ng panahon at pagpapakita ng katyagaan na hubugin ng ating mga anak sa paghahari ng Diyos. Sabi ng iba, ano ba naman kayo pa nagsisimba dyan? Maghapon na lang. Hindi ba pwedeng isang oras lang? Yun ang mga hindi nakakaunawa. Sapat ba yung isang oras? Sa isang linggong ang kalaban natin ay ang mga maling katuruan at gawi ng sanlibutan. Sapat ba yun na makakain ka ng kalakasan espiritual kasama ng mga kapatid sa iglesia? Di okay na yun, isang oras lang. Paano mo tuturuan ang iyong mga anak? Di ba? Kaya nga, hindi naman sinasabing Sabbath hour, Sabbath day. Isang araw. Hanggat maaari maghapon. At doon sa maghapon na yon, binubusog tayo ng katuruan ng mga apostol sa pakikipag-fellowship, sa breaking of bread, at sa pananalangin. So, kapatid, ang ating kabigatan ngayon, binigyan tayo ng 6 na araw para sa mga gawain habang nandito tayo, nabubuhay sa lupa. At isang araw, the Sabbath day,
Ang nakakalungkot, absent pa pansabay. So ano po yung makikita natin na tema ng mga talatang ating nabasa? Ang sabi isa dito, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Mark chapter 10. Matthew chapter 19, sapagkat sa mga tulad nila nauukol ang kaharian ng langit. Luke chapter 11, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng langit. Sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, hindi makapapasok doon. So hindi lang yung pagbabasbas sa mga bata, hindi lang yung pananalangin, hindi lang para hipuin ni Jesucristo, kundi ito pala ay tungkol sa paghahari ng langit, paghahari ng Diyos. The kingdom of God. At ang sino mang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos gaya ng isang maliit na bata, ay hindi makapapasok doon. Makita natin yung tema ng mga nabanggit na talata. So, ang dalawang makikita natin na katotohanan dito ay ang mensahe ay patungkol kung saan nauukol ang kaharian ng langit o ng Diyos. Ang patungkol kung sino ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. So ginamit ng Panginoon ang mga talatang ito upang ilarawan kung saan nauukol ang kaharian ng Diyos. Sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Sa mga tulad nila. Sa mga tuwid, ginamit ang mga bata o sanggol bilang pagtutulad na mayroong pananampalataya o tinatawag na childlike faith. Kasi nga yung mga bata madaling maniwala. Naniniwala, nagtitiwala. At ang una niyang pinagtitiwalaan ay ang kanyang mga magulang, di ba? Si nanay at si tatay. Hindi basta-basta yang magtitiwala sa iba. Ganon meron yung bata. Ang nakakalungkot, kung mali yung naituturo sa kanila, hindi nga nila alam kung ano yung dapat na gawing mali o tama. Pero ginagawa nila yung mali o tama. Dapat merong nagtuturo. Ang mga bata madaling magtiwala kung sila ay tuturuan ng mabuti, ng totoo o ng tama, makakatulong ito sa kanyang mabuting pagkatao. Ano ba mabuti? Mabuti sa kanya, hindi naman mabuti sa akin. Mabuti sa akin, hindi naman mabuti sa kanya. Ano ba tama? Tama sa kanya, hindi naman tama sa akin. Baka may tama siya, no? Di ba? Ano ba ang totoo? Totoo sa kanya, sa akin hindi totoo. Nakakalito na ngayon sa ating panahon. Pero kung tayo isang mananampalataya, pamilyang may pananampalataya, pag sinabi nating mabuti, ay ang nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Anumang mga bagay na hindi nagbibigay kasiyahan sa Diyos, hindi mabuti. So hindi ang basehan ng pagiging mabuti, hindi siya o ako, kundi yung nagbibigay kasiyahan sa Diyos. Ano ba nagbibigay kasiyahan sa Diyos? Ano ang tama? Ang tama ay ang salita ng Diyos. Hindi yung may tama siya, may tama naman ako. Hindi naman ayos sa salita ng Diyos, so parehas kaming mali. At ano naman ang totoo? Ang totoo ay ang salita ng Diyos. So, subalit hindi lamang ang pagiging mabuting pagkatao ang dapat makilala ng mga bata o makita sa mga bata, kundi ang paghahari ng Diyos. Hindi ho natin ginagawang mabuting tao o moralist lang yung isang sanggol o isang bata sa kanyang paglaki. Ang kailangan niya talaga ay ang paghahari ng Diyos. Katulad mo, katulad ko. Tayo na may sapat na gulang. Pag tinitignan natin ang isang maliit na sanggol, hindi yung pagiging cute
o adorable yung ating makikita lamang sa isang bata. Nakikita natin, oy, cute naman talaga, di ba? Hindi lang yung, oy, bibo yung anak mo. O smart naman talaga. Dapat ang makita natin ay ang patungkol sa mensahe ng paghahari ng Diyos. Humihinto na kasi. Ang cute naman ng bata talaga. Tapos hindi mo nakikita yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Hindi mo nakikita sa Kanya yung tinatawag na paghahari ng Diyos. So kapos. So, sabi ng talata na nabasa natin sa Luke 18:17, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon. Si Nicodemo, pumunta siya sa Panginoon isang araw o isang gabi. Nagtanong siya, di ba? Meron siyang kinonsulta. Alam ni Nicodemo na ang Panginoon ay gurong buhat sa langit sapagkat siya'y gumagawa ng mga kababalagan. Walang makagawa ng mga bagay na yun maliban sumasa kanya ang Diyos. Nagsadya siya kay Jesus, isang matanda, maraming kaalaman. Si Nicodemo, Pariseo, guro, matalino, leader ng mga Hudyo. Pero yung kaunawaan tungkol sa pagtutulad, kung siya ba ay may pagkaunawa sa katotohanan, wala sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, kinig ka nung mabuti, di ba? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So parang sinasabi, hindi yung sapat na karunungan bilang Pariseo ang maglalagay sa kanya sa kaharian ng langit. At hindi rin yung pagiging leader ng mga Hudyo para makapasok siya sa kaharian ng langit. Minsan naman may nagtanong kay Jesucristo sa ating Panginoon kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Sino ba pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Maaring ikinamangha o naging palaisipan ng mga lagad ang naging sagot ni Jesus. Ganito ang nasusulat, sabi ng Mateo 18, 1-4, nang oras na yun, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Ganun din. Ang sabi, tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Sinabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, kailanman hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Yung kanina, may nagdala ng mga bata para basbasan, para ipanalangin. Pero dito sa pagkakataong ito, ang tanong na gustong i-address ay sino yung pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ng Panginoon ng isang maliit na bata. At ang sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magbago at maging tulad ng mga bata, kailanman hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Kita niyo yung mensahe patungkol sa maliit na bata na itinutulad, patungkol sa paghahari ng Diyos, patungkol sa makapapasok sa kaharian ng langit. Sino mang magpakumbaba? Kaya nga sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad ng mga bata, kailanman hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Anong sabi? Malibang magbago sa makatuwid, tinatawag ka sa pagsisisi at magbalik loob sa Diyos. Talikuran ang kasalanan at magbalik loob sa Diyos.
Maging tulad ng mga bata na may pagpapakumbaba sa makatuwid ay may totoong pananalig at ang pananalig na yon ay nagbubunga ng mabuting gawa. Ngayon, nasa kalagitnaan natin ang isang sanggol at nais nating ang sanggol ay nagpapakita ng mensahe ng Panginoong Hesus sa atin kung sino ang makapapasok sa kaharian ng langit. Pagbulay-bulayan mo mabuti. Ang sanggol ay larawan ng paanyaya at pagpapakumbaba. So tinatawag ni Jesus na siyang magiging pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang mahalagang katanungan ngayon, mga kapatid, ikaw ay na kung paano ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Paano ka ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi tungkol to sa ano yung relihiyon mo. O katulad ka ni Nicodemo na isang pariseo, isang leader. Hindi ito tungkol sa tunay ba yung simbahan mo. Maganda kung ikaw ay kabilang sa isang totoong simbahan. O marami ka nang ginawang mabuting gawa dahil mabuti kang tao ayon sa palagay mo. Ang kailangan ngayon, mga kapatid, ay makilala mo kung sino si Jesus, na anak ng Diyos, na nagtuturo ng paghahari ng Diyos. Ang kailangan mo ngayon ay si Jesus. Tumingin kay Jesus, pagmasdan si Jesus. Sinabi ni Jesus, ang Panginoong Jesucristo, ako ang daan at ang buhay at ang katotohanan. Walang makalalapit, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi sinabi ni Jesus, pumunta ka doon, andun ang daan. O sadyain mo yun, makinig ka doon. Ayun ang katotohanan. Kundi sinabi ni Jesucristo, siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. At pagkatapos, sinabi niya, walang makapupunta sa Ama, walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Hindi ng simbahan mo, o ng reliyon mo, o ng tradisyon mo, o ng mga santo, o anumang mga ritual. Hindi tayo tinuturo ni Jesus sa mga ganung bagay. Tinuturo niya tayo sa kanyang sarili. Sinasabi ni Jesus, at tumingin ka sa akin. Ako ang daan. Manampalataya ka sa akin. Magsisi ka kung nananalig ka sa akin. Ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung sabihin mo, diyan ka na isinilang, yan ang reliyon mo, dito na ako mamamatay. Mga kaibigan, kapatid, kaluluwa mo ang nakasalanan. At ang parusa ay walang hanggang kaparusahan. Pag itinatanggi si Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo, lumapit ka sa Kanya na may pagsisisi at pananampalataya. Walang ibang paraan na makapupunta tayo, makababalik tayo sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Anak ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga tuwid, tumatawag si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa bawat tao, sa pagsisisi ng iyong mga kasalanan, sa pananalig lamang sa Kanya, na siyang tagapagtubos. Kailangan mo ang isang banal na tagapagtubos na magpapalaya sa iyo sa hatol ng kaparusahan, sa gapos ng kasalanan. Ikaw ay isang makasalanan at ang Diyos ay napupuot. Kailangan makilala mo si Jesucristo
bilang haring walang hanggan at ang kanyang paghahari sa iyong buhay. Kailangan mo ng tagapamagitan, ng natatanging tagapamagitan sa Ama. Walang ibang tagapamagitan. Ulitin ko, hindi ang iyong reliyon, hindi ang iyong mga ritual at paniniwala, mga gawa ng tao, kundi si Jesus lamang na nagdusa sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. So, tinatawag ka ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Ito ang pinakadahilan kung bakit ka naririto. Yes, para makiselebrate sa mag-asawang Deacon RC, kundi kailangan mong marinig ang katotohanan ng ebanghelyo. Tayo manalangin, mga kapatid. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sapagkat maging sa maliliit na sanggol o bata, ay nagpapahayag ka ng mensahe ng iyong paghahari. Kung sino ang pinakadakila at ikaw, O Diyos, sa pamagitan ng iyong kahabagan, ay sinugo mo ang iyong buktong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa oras na ito, aming Diyos. Purihin ka, aming Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong mga sandaling ito, dadako tayo sa pagpapasalamat at pagtatalaga ng anak ng mag-asawang Dungka. At tawagin po muna natin yung mga sponsor. May sponsor ba na tinalaga? Yung church mismo. Akala ko may ganun pa tayo. Sige. Tayo po tumayong lahat. So kayo po ay saksi na kung saan ang mag-asawang Dungka ay nagpasya para italaga at pagpasalamat sa Panginoon ang kanilang sanggol. Bilang kapatiran, bukod sa mga magulang at mga kamag-anak, dito sa iglesia, kayo po ay bilang saksi, inaanyayahan kayong sa paglaki ng batang ito ay maging bahagi ng kanyang pag-unlad sa pananampalataya. Totoo na ang mag-asawa ay pangunahin sa kanilang tungkulin bilang pagtuturo sa kanyang sariling sanggol o anak. Tayo rin na mga mananampalataya sa iglesia ay makikibahagi. Kaya hindi lang po sa batang ito, kundi sa mga batang inilalagay ng Panginoon sa ating pangangalaga bilang magkakapatiran sa iglesia. Sa mag-asawang Deacon RC and Jade, narito kayo ngayon bilang pagse-celebrate ng inyong anak ay inyong itinatalaga sa Panginoon. Nais ko kayong tanungin, pinapangako nyo ba na kayo'y mananalangin, sasanayin ng inyong anak ang kanyang katawan, pag-iisip, puso at kaluluwa para sa paglilingkod at pagkikipag-isa sa mga aral mula sa salita ng Diyos? Gagawin niyo ba ng buong makakaya upang akayin siya hanggang pagdating ng kanyang hustong gulang ay aasa sa Diyos na ipagkakaloob din niya ang kanyang biyayang kaligtasan sa inyong anak? Deacon RC. So, nais ko pong
basbasan ang iyong anak bilang panalangin ng pagpapasalamat at pagtatalaga. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, mapagbiyaya at mahabagin, igawad mo sa amin ang kaloob mong pagpapala. Ituro mo sa amin ang kabanalan ng pagiging magulang sa paglaki ng sanggol na ito. Gayon din ang kagandahan ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Tulungan mo po ang sanggol na ito na lumakad sa iyong daan at katuruan upang masumpungan simula ng kanyang murang kaisipan, puso, ang mga paa, ang landas ng katotohanan, ng katwiran, karangalan at kabanalan mo. Pagkalooban mo po ang sanggol na ito ng makabuluhang bukas at matibay na pananalig sa iyo. Basbasan mo po ang batang ito ng lakas ng katawan, pag-iisip at kaluluwa. At loobin mo po na ang paglago niya ay maukol sa iyo. Ang ministeryong pinagkaloob mo po sa kanyang mga magulang, ang basbas, patuloy mo po gabayan hanggang ang batang ito'y dumating sa kanya ang biyayang kaligtasan. Itinatalaga at ipinagpapasalamat po namin ang batang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritong Banal. Amen. Tayo at awitin po natin yung doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow.
Basbas po para sa lahat. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y magpaghaharap ng walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan at kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po. Maaari na po tayong makaupo. Muli po, maraming salamat po sa bawat isa. I think pwede po muna tayong mag-picture saglit dito. Table per table po. Ay, wala table.